Maray na aga mga kabasket. Ayon kay Tim McMahon ng ESPN Insider, ng Dallas Mavericks ay moving forward na pagkatapos nilang may trade si Anthony Davis sa Washington Wizards. Ang kapalit nito ay ang mga player na matatapos na ang kontrata sa susunod na season, na sina Chris Middleton at Marvin Bagley III, kasama ang dalawang future first round pick. At dahil dyan, magkakaroon ng Dallas Mavericks ng flexible salary cap para simulan ang pag-rebuild na iikot kay Cooper Flag. At nagsisim na rin ang balik ni Kyrie Irving mula sa kanyang injury. Kaya ngayong off-season, kukuha sa free agency ang Dallas Mavericks ng mga supporting role para kina Cooper Flag at Kyrie Irving para maging contender sa susunod na season. Ngunit tinikontrolado ng Mavericks ang kanilang mga first round picks mula 2027 hanggang 2030. Kaya aasa na lang sila sa free agency sa darating na off-season. Pero meron pa ang Dallas Mavericks ng mga player na under contract sa kanila para sa susunod na season. Pero pwede na silang mag-move on kay Klay Thompson na mayroong pang final year contract next season na aabot pa ng $17.5 million. At dahil sa pag-trade nila kila Anthony Davis, D'Angelo Russell at Jaden Hardy, na dahilan ng pagkakaroon nila ng malaking cap space na ilalaan nila sa darating na free agency para makakuha sila ng mga dekalidad na player sa darating na off-season. So palagay nyo ba mga kabasket, tama ba ang ginawa ng Dallas Mavericks na i-trade si Anthony Davis sa Washington Wizards? At sa paglipat naman ni Anthony Davis sa Washington Wizards, hindi pa siya inaasahan na makakalaro ngayong season. Kasama si Trae Young, nakakatrade pa lang na galing sa Atlanta Hawks. Ngunit alam naman natin na magiging kaabang-abang ang kanilang magiging duo sa Washington Wizards. Ngunit sa ngayon ay parehas silang ngayong injured, kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang duo sa darating na season. Kamakailan sa interview ng media kay Anthony Davis, sinabi niya na tiyak daw na magiging dynamic duo sila ni Trae Young sa loob ng court. Ang kakayahan daw ni Trae Young na makashoot sa malayo, ang pagbibigay ng magagandang pasa tulad ng paghagis ng lob pass, at ang kakayahan ni Trae Young na pagpasok sa loob ng paint, at ang kakayahang bumasa ng laro ng kanyang mga kakampi, ay pakiramdam niya daw ay magiging mahusay siyang manlalaro. Kaya't abangan na lang natin ang kanilang duo sa susunod na season kung hindi pa sila makakalaro ngayong taon. Ano sa tingin niyo mga kabasket, magiging maganda ba ang susunod na season ng Washington Wizards at Dallas Mavericks? At tama ba ang kanilang mga ginawang moves ngayong season? Abangan lang natin yan mga kabasket. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli!